itong Senado raw at Kongreso dismayado sa nangyaring problema no nakarang halalan. Ilang taon na natin ginagamit yung punyetang Smartmatic na yan. Dapat automatic na yan, dapat memorize na yan ng COMELEC, memorize na ng Smartmatic, pero bakit nagkaka-delay, nagkaka-aberya? Diyos ko po, hindi mabasa yung lintik, yung SD card, hindi mabasa. Kalukon! Yung fingerprint mo, hindi rin mabasa. Si Pangulong Duterte, hindi nabasa yung fingerprint niya. Ang tagal bago nabasa. Dapat memorize na natin yan. Every 3 years meron tayong punyetang eleksyon. Tapos hindi pa natin ma-memorize yan. Hindi pa natin ma-perfect yan. Ano kayo, mga pulpol? Ano kayo, mga estupido? Tanga! Ayun, tanga siguro. Sinabi na kasing wag na ninyong gamitin yung punyetang Smartmatic na yan. Pinipilit pa ninyong gamitin ang Smartmatic. Bakit? Ha? Commissioner, Chairman, magkano ba? Magtapatan na tayo dito. Magkano ba ang komisyon ninyo? Sinabi na nga may problema noong 2016, 2013, 2016. Nagkaroon ng dayaan pa, nabibili pa, nasi-switch pa yung mga SD card. Bakit yan pa rin ang kinuha ninyo, Commission on Election? Sinabi na kasing palitan yan. Kaya pati si Senator Tito Soto, ang Senate President, gusto niyang sibakin na ang Smartmatic. Palitan na ang Smartmatic. Dapat lang. Kung ngayon 2022, magboboto tayo ng presidential election. O halimbawa, tatakbo si Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo. Pagkatapos ang kalaban niya ay dilawan, yung dilawan ng nanalo. Dahil yung SD card pala, palpak na naman. My goodness. Ay hindi na papayag ang sambayanan yan. Kaya bago pa dumating yung panahon na yan, maawa na kayo, COMELEC, ibasura nyo na yung lintik na Smartmatic. Putragis, kita mo naman yan. Pangatlong araw na, pang-apat na ngayon, Thursday na ngayon, ang botohan Monday. Sa Dapitan City, isang example. Ang putragis, ang kanilang voting population doon is 20,000 lang. 10,000 pa lang ngayon, ay 4 na araw na. O baka may ginagawa kayong magic yan. O sinasadya talaga ninyo. Yung mga karatig puok niya, karatig bayan, halos umihi ka lang na doon ka sa kabilang bayan. Tapos na. Sus Maria Josep, dapat talagang imbestigahan yan ng Kongreso at Senado, yung kapalpakan na yan. At pwede ba, Commission on Election, tama na. Stop! Do not use Smartmatic dahil problematic ang mga lintik. Diyos ko po, maha-high blood ka rito. Bueno, isa pa hong pag-uusapan natin. Nako, kita mo, 600 vote counting machine may dispalinghago, 1,000 SD card, nagmalfunction. Tapos alam mo magkano binadget dyan? Para ngayong halalan, magkano? 10 bilyong piso. My goodness. Putragis kayo dyan, ha? Sa COMELEC. Punyeta kayo dyan sa Smartmatic. 10 bilyon. Ang dami ng kalsadang may papagawa niya ng eskwelahan. Ang dami ng may papagamot ng mga ospital dyan, ng mga pasyente. Ang dami na mabibigyan ng mga libreng gamot dyan. 10 bilyon, parang hindi karapat-dapat na bayaran ng 10 bilyon ng Smartmatic. 10 bilyon tapos ganun, pinag-antay nyo sa pila yung mga tao. Tragis kayo. Ala tayong magagawa. Nireserba ko yung galit na yan. 1 buwan ako nawala, kaya nililista ko lahat. Sabi ko, aaraw-arawin ko itong mga punyeta na ito. Dahil wala kayong marinig dahil sa ibang radyo tahimik ang mga broadcaster dahil mga anti-Duterte, oo lang ng oo. Yung iba naman ng mga broadcaster dyan, sinusundot-sundot yung mga, pati ako tinitira ng mga ogag. Alam na this. Wag na nga, wag ako, ha? Kung magtirahan lang tayo, baka mas marami ako ilalabas sa kagaguhan nyo. Kayo mga broadcaster na sa dilawan na istasyon. Meron pa nga dyan, nagpapanggap, akala mo kung sino. Sus, Maria Josep. Nung reporter lang naman dyan, alam ito nito, manakta. Nagko-commute lang.
broadcaster, radio reporter lang na, nagkukumute lang. Huwag na kayong magpautot yan. Ngayon, ang dami ng restaurant. Jesus Mariusep. Ay, kaya nga, dami ng restaurant. Ako, Diyos ko po. Akala niya, hindi ko alam. Naku, naging PR ka pa ni Ampatuan. Tumigil ka na nga. Huwag mo na nga ako tira-tirahin, Totoy. Titira-tirahin mo pa yung pamilya namin. Sus, Diyos ko po. PR ka ni Ampatuan. Walang hiya ka. Tinanggap mo pagiging PR. Ang daming media namatay, 50. Paano mo nasikmura yung putragis ka? Kaya nakabili ng restaurant yung buong na yun eh. Pinagpalit niya yung kunyadang kaluluwa sa demonyo. Kaya wag akong subukan. Ha? Wag na, Sus Mariusep. Magkaka-leche-leche lang ang buhay natin. What? Nasa linya ng aming telepono, itong aking kaibigan na si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senator Gatchalian. Good morning, Erwin. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Sir, matanong ko lang, wala po bang power ang Senate? Kasi alam ko naman, magkahiwalay kayo ng COMELEC. Hindi nyo pwedeng diktahan niya. Pero, correct, can you do something about this sa Senate na palitan na this Smartmatic? We have been saying this at mga taong bayan na rin since last election na palitan. But then, COMELEC keeps on using this Smartmatic services, Sen. Correct. Erwin, itong automated election natin, ang pinaka-bentahe nito ay yung mabilis at real-time na resulta na ipapakita sa atin lahat. In fact, nakita natin to in 2010, 2013, 2016. Pero katakataka ngayon na na-delay siya ng 7 hours. Kaya 7 hours, hindi natin nakikita kung anong resulta. So just imagine, Erwin, kung presidential election to. Nako. Ang laking duda ngayon ang nasa isipan ng ating mga kababayan kung credible at kung tama yung naging resulta ng halalan. Correct, kaya, sir. Next week magkakaroon may ng isang investigasyon at titignan natin kung bakit ganito ang naging halalan natin, bakit pumalpak yung resulta at yung mga kagamitan ng halalan natin, at titignan rin natin kung dapat pa ituloy yung kontrata sa Smartmatic at maghanap na ng bagong supplier. And come to think of it, Sen, sabi nyo 10 billion ang binigay ninyo sa COMELEC para sa election na ito? Correct. 10 billion ang halaga ng isang halalan dahil automated tayo. Kaya itong 10 billion na ito, kasama dito yung mabilis na pagbibigay ng resulta. Pero kung hindi mabilis yung pagbibigay ng resulta, then hindi naging sulit yung 10 billion na ibinigay natin at ibinayad natin sa supplier. Sir, kung mag-iimbestiga kayo, pwede bang matanong din ninyo kung yung breakdown saan nila ginasta? Kasi sir, ayaw ko kung nakarating sa inyo, may mga balita na merong isang presinto, isa lang ang pentel-pen, sir? Tama. Erwin, titignan namin lahat ng detalye kung saan pumunta yung 10 billion. Nasabi mo itong pentel pen, no? Dahil hindi pala ordinaryong pentel pen ang pwedeng gamitin, special na pentel pen. Correct. Ang problema, yung special na pentel pen, Smartmatic rin ang magsusupply. So parang na-capture na tayo, ultimong pentel pen, captured na tayo sa isang supplier. Akala ko sir sa National Bookstore lang nabibili yun. Hindi. Nakasulat na ako kasi ginamit namin sa Valenzuela, Smartmatic nakasulat doon. Nung nakita ko sa television, yung ibang binili sa ibang supplier, hindi gumana doon po sa balota. Kaya, bakit nagkaganon? Ultimong pentel pen lang, sa iisang supplier lang ang ating binibilhan. Sir, sa 2022, wag na ho kayong pumayag na ito pa rin ang gagamitin natin. Mukhang alam na natin na palpak ito. May yung mga SD nila, yung mga BCMs nila. Baka po pwede, sir, na magawa ninyo ng paraan dyan sa Senado dahil ayaw na po ng mga butante dito sa Smartmatic na ito, sir. Mas, ang 2022 election, Erwin, ay presidential election. So, ibig sabihin, mas sensitibo ang tao sa resultang lalabas at dapat perfect ang magiging halalan natin. At sisiguraduhin ho namin
na yung pondong ilalaan ho natin sa darating pong halalan in 2022 ay mapupunta sa magaling at maayos na supplier. So magre-recommend kayo, sir, na palitan. So, you can recommend, right? We can recommend na palitan na po yung supplier, itong Smartmatic, at maghanap ng mga mas matino at mas magaling na supplier. Ay, salamat. Nako, maraming salamat po, Senator Gatchalian, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ay, salamat. Oo. Ay, babantayan ko ito. Bantayan natin, bayan, ha? Yang investigasyon na yan. Akalain mo 10 bilyon ang lahat tayo may contribution dyan. Akala mo wala kang dinonate dyan? Meron. Yung binabayad mo na VAT, value added tax, dyan kinuha yan. Income tax ko, income tax mo. Dyan kinuha yung 10 billion na yan. Kaya may karapatan tayong magreklamo, may karapatan tayong magmumura. Bakit kanyo? Diyos ko po, pera naman natin hindi natin tinaiyan. Hindi natin pinulot sa kalsada yan. Yan ay pinaghirapan natin, kinalta sa sweldo natin. Diyos ko po. Anyway, ito yung aking kaibigan. Si Ma'am. Si Ma'am Rowena Guanzon, COMELEC Commissioner. Magandang umaga po, Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Tulfo. Ma'am, ito lang po, open po ba ang COMELEC para dito po sa investigation dito sa Smartmatic daw? Are you guys cooperating or will you cooperate? Are you ready for any investigations, ma'am? Of course, sir. In fact, nag-discuss kami niyan, mga coms, at si Commissioner Gia may mungkahi na dapat may third-party audit. Yun. At welcome po yan, PPCRB, lalo na po. Gawin lang po nating maayos, ano? Opo. Kasi hindi naman po yung witch hunt, ano? Tama ho. Naintindihan ko. Feeling po kami talaga niyan. In fact, may memorandum si Commissioner Gia dyan. Na yun ang mungkahi niya. Okay. Ma'am, isa pang katanungan. Na-monitor niyo ba yung na palabas sa TV na yung isang presinto, isa lang yung pentel pen, ma'am? Pentel pen? Yung pagsagot, na binalita po sa TV na yung isang presinto, parang sa mga senior citizen pa yata yun, nag-antayan sila dahil isa lang ang pentel pen ang available. Dapat marami-rami ho yun. So nag-antay yung ibang mga botante matapos yung isang botante. Nakarating ho ba sa inyo ito? Hindi po. Pero meron pong yun nga pong isang media nag-report sa akin noon sa Davao daw. Lima lang yung marking pen. Kaya po habang ng tita. Anyway, natapos din. Pero hindi ko po alam kung ang pencil pen, ginamit po rin sa balota kung babasahin niya ng BCN kasi baka po lumusot yung ink. Ayun. Oo. Alright. Yung pencil pen po kasi, masyado pong malakas yung ink niyan. Baka hindi po obra yan. Siguro testingan ko yan. Makahanap nga ako ng mga Yes, mga ma'am. old ballots dyan. Pagkakit ko po, hindi yan obra. Pencil pen ang pinag-shade nila. Alright. Nag-worry po ako doon sa mga reports na pre-shaded daw ng mga teachers yung balot. Kasi may nakita akong video sa Lanao del Norte. Yun, Lanao del Sur. Alam mo, hindi ko naman alam kung totoo yung video. Pero yung pre-shading po ng balota, mangyayari lang po yun kung ang mga electoral board ay kasabwat. Kaya nga po dapat yung watchers, may random check po sila, sabihin nila sa chair na pakitingin lang po ng random check lang ng mga balota. Pero hindi mangyayari po yung pre-shading kung may kasabwat po yung electoral board. Yun, Ito ba iimbestigahan din ng COMELEC? Iimbestigahan din po ba ng COMELEC ito, ma'am? Kung meron po kayong reklamo dyan, ng specific na bayan, imbestigahan namin yung election officer namin. Kasi sila naman po may hawak ng balota, di ba? Sila naghahatid dyan sa mga maestra. Tama. Ma'am! Kung may pre-shading, baka kasabot sila. Ma'am! So, kailangan po malaman namin saan talaga at sino. Sa linya po ng aming telepono naman, itong si Ma'am Maribel Buena Obra, ang Executive Director ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Magandang umaga po, Ma'am Maribel.
Magandang umaga po, Mr. Erwin Tulfo at sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako, maraming salamat ma'am sa pagpapaunlak po sa panayam na ito ma'am. Reaksyon lamang po ninyo, kayo po ba sang-ayon din na mangialam ang Senado at Kongreso at maimbestigahan yung mga lahat ng kapalpakan nitong eleksyon na ito, yung mga sirang SD card, mga BCM na hindi nakakabilang, etc., etc., etc. Okay, sir, ang siguro gusto lamang po namin sabihin na trabaho po yan ng Senado kung ano po ang nakikita nila na dapat nilang gawin, ay gawin po nila. Ang trabaho po ng PPCRV ay mag-validate po ng election returns, no? Yung mismong paper trail po ng election returns at i-validate po ito at i-compare kung tama po ba sa mga electronically transmitted election returns para ma-compare po natin kung may discrepancy. Yun po ang trabaho ng PPCRV. PPCRV, ayun. Kasi yung isa pa nga ma'am, yung delays ba ma'am, merong mga ilang bayan na pagka-liit-liit na bayan, ay Diyos ko po naman, ang nabibilang pa lang, 50% pa lang. I'm talking about Dapitan City, ma'am, isang lungsod. Abay, 20,000 voters lamang, 50% pa lang nabibilang, kalahati pa lang, ma'am. Oo nga po, siguro po, well, nakikita, observation din po ng aming mga volunteers sa field, na mukhang medyo mas marami po ngayon mga VCMs na nag-malfunction kumpara po nung 2016. Una-una ang paliwanag po dyan ay 3 years old po ang mga VCMs. Pangalawa, so hindi po yan bago, kaya yung kanilang, siyempre yung mga iba baka sakali naman po na nag-deteriorate na at nagkaroon po kasi ng na-influensyahan po ng environment, mainit, kaya siguro yung mga iba ay hindi na kayanan ang mag-transmit at kumuha halimbawa ng mga taang mga election returns. Yun po isa pa ma'am ay yung kayo bilang independent, neutral na tagabantay, tagamasid, tagabilang, kayo ba ay sasangayon kung sakasakaling irekomenda na ng Senado na palitan na itong serbisyo ng Smartmatic to get another service provider, Ma'am Maribel? Siguro po, kung yun po ay recommendation ng Senado at ng Kongreso, ay susuportahan po namin kung anong sistema ang gagamitin po ng gobyerno. As PPCRV, we work with the givens. Naisabatas na po ang automated election system. Correct. At yung wala po kaming kinalaman at sa pagpili ng service provider po, ng whether Smartmatic, pati yung mga suppliers ng SD card. Labas po kami dyan. Ang gusto lamang po namin masabi sa PPCRV ay pag-aralang mabuti, mag-prepare po sa election para naman po ang mga botante po natin ay maniniwala po sila sa integrity at credibility po ng election. Kaya naman, pero sinasabi po rin ng PPCRV na sana, huwag na po tayong let's not make a backward decision. Ibig sabihin, let's not go backwards. Alam na po natin kung anong nangyayari noong 2004, at ang automated election system was supposed to address the wholesale cheating at para mabawasan po at nagtagbawas. At para po suportahan, kaya importante po yan na napapabilis halimbawa ang pag-transmit ng election returns. Kaya lang po, kailangan po ay masusing mapag-aralan mismo kung sino ba ang best service provider. Hindi po ang PPCRV ang magde-decide yan. Alright. Okay, Ma'am Maribel Buenobra, PPCRV, maraming salamat po ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Erwin. Thank you po. Sa mga tagapakinig. Thank you po. Samantala, bayan, cambio naman tayo sa kabilang linya. Nasa si Commissioner Greco Belhica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Magandang umaga po, Commissioner Belhica, sir.
Magandang umaga, Sir Erwin, tsaka sa lahat po nakikinig sa atin. Congratulations, sir, ha? Nako. Top notcher ka. Actually, hindi naman ako ang nominee, sir. Ako yung chairman of the board. So, kami yung magpapatakbo nito. Anyway, sir, matanong ko lang, kasi kausap ko po si Commissioner Guanzo ng COMELEC at nirereklamo niya itong NPO dahil yung voter information sheet na ipinaimprenta ng COMELEC sa kanila ay sinabcontract dito sa Holy Family Printing Press. Sabi niya, labag daw ito sa COA. Tinatawagan namin ng National Printing Office, ayaw naman sumagot. So, paano ho ito, sir? Kasi may naamoy din ho kami na hokus-pokus ngayon dito, sir. Bakit ipinaimprenta ito sa labas? We have to check the contract. Probably I'll try to talk to Commissioner Guanzo dahil kanila po yan separate. Pero tama yun, pagka ano yung basis nila para ipa-subcontract ang printing. Medyo marami nga ho. Alam mo sir, COMELEC may jurisdiction pero for purposes na lang of for the interest of public service lang. Sumali kami, ang PACC, ako specifically, para magsampa ng kaso at makakuha ng tumanggap ng mga reklamo on electoral fraud, vote buying, saka mga discrepancies sa election. So, I guess, kailangan mong tingnan yan dahil mabigat po yan. Merong mga ballots, gaya kay Jojo Binay, kay Vice President Binay na ayaw tanggapin. So, yan, mga issues yan pero although na-resolve po yun, but we have to check on that, sir, tama. So magiging business, medyo makikialam din ho kayo dito sa nangyari kagaya nito mga discrepancy. Kaya nga ako, sabi ko, Diyos ko po, ilang taon na tayo nag-automated. Every 3 years may eleksyon tayo. Kailangan ba bang i-memorize natin ito or hindi pa ba memorize ng COMELEC itong system na ito, Commissioner? Alam mo, totoo po yan, parang tuwing eleksyon na lang, bago ang system, parang lahat tayo is at a loss kung paano mangyayari. So, but the thing is, that's what we have to really, I guess, information, tapos really find out kung bakit ganun. Lagi lang may problema kasi yung mga SD cards na nagkakaproblema, bakit nagkaganon. So, nagkakaroon ng chance ang mga tao or yung mga naysayers na mag-claim na dinaya kami, whatever. But then, again, that's why we have to go through investigation and really produce evidence. I noticed at COMELEC, pinakikinggan naman nila Pero, kailangan talaga busisiin ng maayos at maintindihan ng lahat. Especially yung mga aggrieved na parang sabi lang nadaya sila. Kasi kung titignan ho natin, 10 bilyon ang inilaan na pondo para dyan. Tapos siguro, napanood nyo naman yung report sa isang news na isang presinto, isa lang ang pentel-pen, nagpasapasahan yung mga matatanda. What happened to the 10 billion na pondo, Di po ba? Tama po yun. Tapos, marami yung mga kapamaraanan na bago gaya yung mga senior citizen, pinaboto sa ibaba, parang hindi na umakyat. Yun naman ang dahilan. Tapos, yung teachers na magpapasok nung mga balota, syempre, medyo hindi safe yun, pero logical at the same time. So, yung mga ganun ba? Tapos number 2, yung audit logs. Medyo pinagbawal yung makakuha ng picture man lang ng audit logs. Yung watcher. Pero at the same time, so paano guarantee? I mean, wag natin bigyan ng chance na yung mga sabi nadaya sila, na magkaroon ng dahilan sabihin dinaya sila. So, we have to really work on transparency. Tama. Ganito. Sir, panghuli na lamang, pwede bang may mapanagot dito? Kasi ang laki ng pondo, 10 bilyon, pagkatapos yan, kagaya niyan, sira ang, hindi ba drenairan yan, hindi ba tinesting yan, tapos kulang ang mga pendelpen, sapat naman ang pondo, sapat naman ang preparasyon, alam naman na 2019, may election, may midterm, pero bakit ganun? May pwede bang mapanagot dito, Com? Definitely po, we have to audit it, tawagan ng COA, makita kung ano kanilang mga findings. Tama. Marami yung kailangan panagutin, sir, yung, alam nyo, one of the things na panagutin natin talaga, kasi
in one side, sinasabi nila, hindi mo na madadaya ang election dahil automated na. Correct. The only way that you can cheat the election is through vote buying. Tama. Well, di ba? So, for the first time in Philippine history, sir, I don't know if you will, if you have other findings, pero parang sa pagkakatanda ko, ngayon lang tayo nagkaroon ng hulihan na pagkadami-dami pa on vote buying. Parang over 300 na tao ko ang nahuli for vote buying. But first time yan, sir. First time in history na may hinuhuli talaga ang PNP. Mga nakaraan, lalo nung nakaraang nung panahon ng ibang administrasyon, ay harap-harapan yung abutan ng pera sa labas ng eskwelahan. Tama po. And, yun nga po, dahil sa panahon lang ni President Duterte yan, we came up with a task force, COMELEC came up with a task force, PACC joined in, and ang resulta, PNP and NBI started arresting. Tapos kami po, in our agency, sa NBI, sa COMELEC at PNP, all were receiving complaints on vote buying and electoral fraud. Ngayon, sunod naman, electoral fraud. Then, this is good development dahil at least parang naging parang there was a time parang okay na lang di ba? Parang tanggap na. Pero ngayon, suddenly nabalahibuhan ng mga tao na yung sama nga pala yan. Dahil kay Duterte, kung hindi pa siguro ang Pangulong Duterte nakaupo diyan, baka tuloy-tuloy lang ang katarantaduhan na ganitong klase. Yeah, tama po yan. Kaya we can credit it to the President also. And of course, COMELEC, NBI, and PNP. Tama. Na dami ho na nahuli. May nahuli pang congressman. Meron pang mga muntik mahuli. Maraming mga congressman kasi hindi yan naman talaga local. Local, opo. But then we have to strengthen it, sir, dahil maraming nahuli pero mas marami pang hindi nahuli, but it was a good start. And we have to realize na, di ba, at least ngayon maiisip nila and pursue the cases. Tama. So, pwede ma-disqualify yung mga yan mapatanggal pa sa pwesto pag napatunayan na talagang silang nag-good buying tapos perpetually disqualified. I think we have to pursue it, and it is in the President's mandate to pursue it. And COMELEC. Alright. Commissioner Greco Bellica, maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. God bless. You!